Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Mayong hapon, katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Ingon manusab mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ingon manusab ang mga OFW nga mga buhing bayani nga nakaron sa iba't ibang panig sa kalibutan. Mga katawhan nga nakamonitor karon sa to ang live streaming. Mayong hapon, mayong udto, mayong gabi sa inyong tanan. Kabalo ka mga igsoon nga karon medyo naay karon yung mga distansya sa tuang mga oras. Busa makaingon ko sa inyo, mayong buntag, mayong hapon og maayong gabi sa katawhan. Ingon manusab sa mga OFW, particular na mga ka-angel diri sa Middle East. Atong pangumustahon usab mga ka-angel si Rick Abalibria, ang atuang nag-inusarang correspondent nga naka-standby karon mga ka-angel.
Og ingon manusab ka nga bibiyang ka nga nausaba sa nasod sa ama na Jordan. Og ilabi na usaba mga ka-angel ang ato ang correspondent usab nga nakaroon sa Wisgan, Africa, Filipino OFW usab mga ka-angel. Si Robinson Sarabia. Og ilabi na usab kang Sarah Joy Hearts, kang Wing Santos og kang DC Oracion, kang Disyembre 29, kang Catherine Hermosa, kang Daisy Galyuri Kainoy naa sa Louisiana, USA. Mga Brown family nakaroon sa United States of America. Sa akong igagaw nga si Raya Namolo gyapon naa sa Netherlands. Atong pangumustahon sa mga ka-angel ang 80 ka barangay nga di inasakop usab diri sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na usab ang 80 ka barangay mga ka-angel. Ug ilabi na nini sakop nini ang mga duha ka mga congressional na district. Ang first district nga gilangkuban niini ang Lumbiang area ug ang Carmen. Kinsa nga gipanguluhan usab mga ka-angel ang mga congressman niini mao si Rolando Clarix Uy. Samtang ang second district diin girepresentahan kini ni Congressman Rufus Rodriguez. Ikan kini mga ka-angel sa Bogo, padulong dito sa sentro sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ug labi na usab ang mga duha ka mga component city. Ang El Salvador City ug ang Hingoog City. Pangumusta pagpanibayaw usab ngadto sa mga 23 ka mga lokal nga mga municipality nga sakop sa tuang probinsya sa Misamis Oriental. Gikan na sa first district gikan sa Upol ngadto sa Lugaet. Insa mao mga ka-angel ang first district. Ug ang second district gikan sa Tagulwan paingon dito sa Magsaysay. Mao ang ikaduhang distrito sa probinsya sa Misamis Oriental. Di na to kalimtan mga ka-angel ang ato ang kagawad diri sa barangay sa Tablon. Nga kinsa naghatag kini og effort sa mga ka-angel sa tua. Ang kagawad Alan Magsayo uban sa iyang banay siyang pamilya. Mga Magsayo family diri sa Purok 5 Barangay Tablon. Og ilabi na usab sa atong halangdong nga kapitan, si Kapitana Billy Kid Ausa uban sa iyang pinalanggang inahan nga si Ma'am Nora Ausa. Manusab sa mga konsiho sa Barangay Tablon atong usab pangumustahon. Kaya niaman ta diri mga ka-angel, ubos man kita diri sa Barangay Tablon, so atong pangumustahon usab ang Barangay Council headed by Kapitana Billy Kid Ausa. Uban sa mga 7 ka mga konsihalis niini mga ka-angel, mga nagadayang department heads, mga chief of tanod, ato mga administrator, barangay administrator, mga head sa nurse, sa mga BHERTs, ug sa tanan usab mga katawhan diri particular sa Barangay Tablon. Mayong hapon kaninyo nga tanan. Ngayong hapon mga Tablonians. Ang atong lokasyon mga ka-angel ni ata karon diri sa Pactol Building. Kung di ninyo makita mga ka-angel, overpass sa Tablon na IDI building diya nga orange nga landmark ni mga ka-angel. Building nga orange og ang terminal sa taxi. Diha mo mosulod mga ka-angel, pasulod mo, pangutana lang mo, aha ang Angel Broadcasting Studio. Yata mga ka-angel, nahimutang door 4 mga ka-angel, ayaw magsaka sa second floor. Paliko lang mo, sundalan nyo ang first floor mga ka-angel, basta ayaw magsaka sa second floor mga ka-angel na adiha ang ato ang small, abat nindot kay mga ka-angel ang ato ang studio karon. O dito kalimtan mga ka-angel ang tindera diri sa taxi terminal. Si Mama Lucy Candila.
O ang caretaker mga ka-angel, landlord mao si Ma'am Marvic Ataliedo. Hello ma'am, happy watching. Uban sa imong bana karon, o nakamonitor man karon magtrabaho. Sabi na sa mga pamilya ni Ma'am Lucy, mga parinti rin sa tag-iyan ining building mga ka-angel. Si late Pedro Tarok Pactol mga ka-angel. Kinsa mi panaw na ni atong mga bulan sa Marso. O usab, pasalamat usab mga ka-angel ito kalimtan ang mga management and staff diri sa tuwang istasyonan. Labi na nga atong team viewer karon mga ka-angel, mura katugo na karon. O si Angel Rose, o kaway-kaway pa sa kamoto, abtik pa di ay. Still alive and kicking. Okay man usab ang tuwang sports analyst karon mga ka-angel na kubisita sa tuwang istasyonan. Si Angel Ricky Boy Chadillo Real. Nakaroon mga ka-angel, naka-witness karon siya sa kung unsa katsada ang atong istasyonan karon. Although atong kamera mga ka-angel naka-focus lang sa atong front, pero kung imo kining pasibog-sibugan, makita ninyo ang nasa kilid nga bahin. Angel News Patrol, Angel mga reporters. Oras karon mga ka-angel, alas 4:14 na sa hapon. Ako dahil si Angel Ryan Circle Molo, makikuban kanimo hangtod sa usa ka oras ang takna nining kahapuna. Adlaw karon nga July 22. 2021 mga ka-angel, pipila na lang ka mga simana na lang kapin. Tapuson na dahil ito mga ka-angel ang bulan sa Hulyo. Hinaot unta, mawala na unta kining deklarasyon sa ECQ. Daghan kayo karon mga ka-angel ang nawad ag trabaho. Mga non-essential pwede ipasira. Gawas lang sa mga essential mga ka-angel. Kung nagtuo mo ang inyuhang kumpanya essential, pangabri mo. Kung nagtuo mo yung kumpanya dili essential, panirado mo. Ay alerto karon ng mga ka-angel ang mga local government code sa mga nagkadayang barangay. Sa pag-rekurida. Aron sa pagpapahibalo sa tanan nga mga lumulupyo sa nasampit nga mga nagkadaiyang dapit nga barangay, sa mga gidili nga mga butang, usab sa mga kinahanglan ipa-apply nga tuang kining health protocol. Daghan karon ng mga bawal mga ka-angel, medyo higpit na karon mga panahon na. Ingon pa nila mga ka-angel, doon ako'y usa ka nahinabi nga mga netizen. Ato nga panahon sa imisikyon na to mga ka-angel, doon na daw orasyon sa baka, pagkadya naman noon. Doon ay rasyon nga gipanghatag nga relief goods ang lalukal nga pagamahanan. Pero pag abot na sa ECQ, wadya mo, na makaha nga budget nini mga ka-angel. Oy, pastilan, panghatag na yung taon mong mga budget sa mga katauhan. Ang hatag alimog MCQ lang. Samot ang ECQ, panghatag mo, i-release mo na yung mga budget. Hinamdumi ka ng budget, dili na inyo kwarta ka na, buhis ka na sa katauhan. Ilaha ka na nga buhis mga ka-angel, ihatag po nag-budget sa ilaha. Ba magtinapa lang ka na, sa baka, tinapa, noodles, mo may kasagara na to, maayom-ayom. Ihatag po, kidaghan karon way mga trabaho, uban buros magaling uban. Atay maluoy tan mo sa mga katauhan. Hinaoton ta nga tama ra sa 31. Pero ang pag-declared sa ECQ mga ka-angel, wala kini sa lokal nga pagamahanan kundi sa nasyonal. Kung kini sa nasyonal mga ka-angel, gideklara kini dito sa nasyonal. Ipailalom ang dakbayan sa Cagayan de Oro ug ang Hingog City sa ECQ. So direta mga ka-angel sa tuang mga nagbabagang balita. Ingon man usab ang mga ka-angel ang balita nga ato nga nasikop karong panahon na. Mga headline sa tuang mga nagbabagang balita, national news, international news, local news, showbiz, sports o balitang espesyal. Ingon man usab sa local news sa mga ka-angel, Miss Towns disaster rescuer nagbigti sa loob ng COVID-19 isolation facilities. Sa kahinungdan ani mga ka-angel nganong nagbigti man kini nga usa ka mga disaster rescuer mga ka-angel. Samtang sa ibang balita natin mga kapatid, mga ka-angel,
Sa balita ni Dro Sanoria, mga OFW, no? Nakatakdang ipapauli sa Pilipinas. Okay. Ipapauli daw sa Pilipinas, aha kani nga nasod. Og labi daw sab kang tong sangbas. Duha ka man nagsuon, gitabangan og kulata. Sa kay rason ani mga ka-angel, usa ka hinungdan nga nung gikulata makini nga duha ka man nagigsuon. Samtang sa balita ni Efren, wala pa karon nakalabay siya sa mga balita mga ka-angel. O kana mga ka-angel ang mga duha ka mga balita basin apay mga sumpay nini sa laing bahin. So dili na kita sa nasud nga balita mga ka-angel, Delta variant 97% na nakakahawa kumpara sa original strain, sabi ng expert. Ako mga ka-angel, dalawa ng virus ang pumapasok dito sa atin. Ano ba ito? Apokalipsi na? Apocalypse mga ka-angel. Dalawang banta na sa mga nakakahawang virus. Hindi pa tayo nakalagpas dito sa tinatawagan na COVID. Nandito na naman si Delta variant mga ka-angel. So, kumusta na yung pangangatawan natin ng mga tao na nabaksina na mga ka-angel? Kumusta na po kayo? Baka pagdating dito, may bago namang vaccine. Okay. I-injection na naman kayo ng vaccine ng Delta variant. Ano na kang resulta sa katawan ng isang tao mga ka-angel? Pagkatapos maturo ka ng 2 dose ng COVID vaccine. Tapos meron naman dito ng 2 dose na naman i-inject sa Delta variant. Sana walang mangyari po sa katawan natin mga ka-angel. Baka sa susunod ng mga buwan, may papasok naman ng mga virus. Another naman ng mga dose. Patay tayo dyan. Habang sa balitang internasyonal mga ka-angel, 100 na kababaihan at bata nakaligtas sa Nigeria. Habang sa balitang sports mga ka-angel, sa balitang sports, beach handball team ng Norway minultahan dahil sa pagsusuot ng short imbes na bikini. Habang sa balitang espesyal, politiko, kinagatan ang hilaw na isda upang maisalba ang fishing industry sa Sri Lanka. Sa balitang showbiz mga ka-angel, Angel Locsin, sa biglang pagsasailalim sa diet for my health lang, not really for vanity. Mo ka na mga ka-angel, ang ito ang mga magbagang balita. Okay, nakalimtan na ito nga basa mga ka-angel ang headline ni Ricky Tadio Real sa iyang sports sa mga ka-angel. Okay, ahaba ka to. Okay, nara mga ka-angel, sabi niya, PBE, ipanagliban ang mga laro sa pagitan ng TNT at Terra Firma. Kaya mo na mga ka-angel ang mga nagbabagang balita sa hapong ito. Standby mga ka-angel alang sa tuang pagbabalik. Okay, direta mga ka-angel, alang sa tuang pagbabalik. Alang sa mga nagbabagang mga balita. Okay, naka-standby ba si Dro karon? Ato sa tawag-tawagon. Direta ta mga ka-angel sa tuang mga lokal nga balita.
Office or town daw, disaster rescuer, nagbigti daw sa loob ng COVID-19 isolation facilities. Pataya ng madatnan ng mga kasamahan ng trabaho ang isang miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nang magbigti ito gamit ang lubid na itinali sa liig mismo sa hagdanan ng COVID-19 isolation building sa Barangay Poblacion, Hitago, Misamis Oriental. Kinikilala ang biktima na si Amy Bronson Taroy Salvador, 30 anyos, may asawa at residente mula sa Barangay Sambulawan, Lagindingan nitong lalawigan. Inihayag ni Police Chief Master Sergeant Jonar Jarmen na nakakita umano ng pagkakataon ng biktima, nakitilin ang kanyang buhay ng mag-isa lamang ito sa pasilidad kaya tinalian ito ang liig at nagpakamatay. Sinabi ni Jarmen na dahil sa saktong bigat sa pangangatawan ng biktima ay sadyang umanong napabilis ang pagkasawi nito. Kinumpirma rin ito ng Facebook Live pa ang biktima habang ginawa ang pangyayari, subalit agad i-delete dahil nakakapaglabag naman ito sa mismong patakaran ng social media. Ato sang ninagon karon na mga ka-angel, naka-standby karon, standby sa Jedro. Okay, standby Dro sa imuhang mga balita karon. Ato sang dawaton karon mga ka-angel ang balita ni Angel Dro sa Noria. Ay, Angel Totong Sambas day. Sorry tong. Atong dawaton, Angel Tong sa imuhang mga balita. Pasok. Yes, Angel, ngayon sa report na ito nakuha ng bigitan ni sa doha ka mga nagbiso. Tumikan naman sa ilim ng mga makahubong, nagbikan siya, wala ang taon, tuminila, panagbalingaan, mga pitong mga wala ang hapa sa inong apan, ikulasta, itabanan siya ang doha ka mga maritoon, dunggam, tumo nga natin sa pagkahulong bukong siyan, dinunggaban, ang hiaguman sa doha ka mga nagbiso. Sa kalit lang kininga, ito ang grupo na ikaban o ito ka mga katao kung mga palalapinan o gikabutyag na wala mga tana o nangayo lang natin sa inyo sa ubong apan wala naman nila pa ng balingasan sa doha ka mga ito hindi nila higala at ito ka mga kalalapinan kalit lang din giduulan o gisumbag ipangtunggam pakili ang bruha ng mga naigsoon may nalang kay wala itaw kami sila mga isamalo din mga samad sa ulog ito nang higuman kay dili lang ko mo naggamit sa kinikutsino ipangdunggan binigo sa mensoon may ganit kay maayo usap ng mga mo apan kani sila nagasabaran dyan ang ulo ano sa mga ito kay gisumundag matod pa sa ito na tayran nanghingo lang sila sa sinong mga makahubog apan wala nila patay wala hatagi ang sinong mga pito kung ikabudyat bato pagpingan di ang duwa ko ay doon. Ang manaligsog na maila sa pangalan na si Tirsen Castillo. Ingon man sa si Arturo si Cristian Capillo. O di kabudyat bato pa samtang din sila nag-iinom sa doon sa Primalay. Kalit lang din sila ulan sa pito katao. Kani ang duha ka mga nagsuon na di nagpuliw kani sa purok kalaanan kalituan sila sa Cagayan de Oro. Doon higo na lang kinisap sila human sa mga insidente sa mga samad na ilang aguman nagpa-blatter kini sila o gitambagan kini sila sa maong mga kapulisan magpamedikal una kaya dayon kini sila munumbong kay nangaila pero wala nila gikabudyat ang mga pangalan nili sa mga suspitado kabudyat na pagkaroon sa ilang mga posisyon karon dahil ilang kung sa bataylan dumikan sa mga samad nilang ng hangkon sa duha ka mga naigsuon karon ng mga panuna kung dito sa usap kani karon sa barangay ug sa dugang sa usap na investigasyon mo ta atong report ka post digital sa duha ka mga naigsuon kagitabangan sa pito ka tao nga sa digital lang sa ilong na makabog wala din sa adaha kaya ikabutyag din nila ikala apan sila ditrepingan ilang sa pito ka mga tao na nagmusik nagdupa ng mga kubo sa kakay sa amin sa studio na naigo din sa mga bintaban sa mga nagsoon.
Di ka na lang sa akong nahimutanan ako si Angel Tutong sa Buff, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat Angel Tong alang sa imuhang mga preskong mga balita. Nga diin yang mga nasiko pa mga ka-Angel niini nga mga panahon na. Wala na mga ka-Angel. Ato sa pagpagmustahon mga ka-Angel si Kagawad Alan Magsayong nga nakamonitor karon sa tuang programa ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ubana sa mga pamilya ni Kagawad Alan Magsayo diri sa Barangay Tablon. Wada mayong hapon kanimo. Pagpanibaya usab gikan sa mga management. Okay, sa laing bahin ng mga ka-Angel, diri kita sa ato ang balitang nasyonal. Samtang ato pa karong gikutay sa laing bahin mga ka-Angel ang mga balita ng mga balitang lokal uban sa ato ang mga field reporters, mga Angel reporters. Nga diin ang kanaw-kanaw pa karon mga panahon ng mga ka-Angel. Wala pa sila katugpak ng mga ka-Angel aron sa paghatag og mga preskong mga balita nga aron ang katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro o sa barangay sa Tablon masayod sa mga panghitabo sa atong palibot. 77% na mas nakakahawa ang Delta variant kumpara sa original na strain nito ayon na sa isang infectious disease expert. Sinabi ni Dr. Ron Jenna Solante, head ng Adult Infection Disease Unit sa San Lazaro Hospital sa Manila, na ang viral load ng Delta variant ay tinatayangan nasa 1,216 na bisis na mas mataas kumpara sa iba pang mga strains. Ibig sabihin, mas maraming virus ang inilabas ng strain na ito kumpara sa ibang variant of concern. Sa katunayan, ang isang individual na kinakapitan ng Delta variant ay kaya nga makapanghawa ng nasa 4 hanggang 8 katao. Gayon man tiniyak naman ni Solante sa lahat ng mga COVID-19 vaccine sa bansa na mayroong emergency use authorization kon EUA ay nanatili pa ring epektibo laban sa anumang variant ng coronavirus. Okay, ato sa dawaton karon na mga ka-Angel ang balita usab ni Drew Sanoria. May kalambigitan kini mga ka-Angel sa mga panghitabo sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon man usab ang traffic update ug ang mga presyo sa palitonon sa Bolwa, sa Kugon ug sa Agura mga ka-Angel. Naka-standby karon mga ka-Angel atong dawaton karon si Angel Drew Sanoria. Angel Drew, alang sa imong mga report. Kamen. Yes, bro, padayon pagyapon nato gi-monitor ang mga pitilapod nato nga mga kaigsunan nga naa sa ibang bansa. Kagahapon nakasakay ang 51 ka buok sa Philippine Airlines nga nagtangag sa number nga CR 4997 o gipapauli kini diri sa ato nga nasod. O ang napulo ani dito gikan padulong sa Sambuanga. O ang walo ani gikarga kini sa atong LGU lokal. So ang upat ani gidala kini sa Iligan. O ang unom ani gipapauli sa ila ang gikan sa CDO. O ang tulog sakay na lang nag-commute na lang kini. O ang sa Usami City ang usa ani padayon pagyapong gihatod. Ang titilapod ang uban nga wala pa ka-apil ani napagyapon padayon pagyapon ng programa sa OFW ang pagtabang sa mga gustong mouli sa ato nga nasod. Ang titilapod nato nga naakaron gyapon pagyapon sa gitawag nga atong airport nga nagpabilin pagyapon og katupong uban nga ongoing nga diri sa ato nga Pilipinas. So mao na to nakuha nga update gikan sa UWA o sa laing bahin, ang baka na to ang atong gitawag nga mga presyo. Yo, karong presyo, nindot tayo ng presyo, ang atong palaman sa atong live nga report karong sa atong programa nga. Dinis sa kuha. Yo, unang-una ang palaliton diri sa sulod sa merkado karon. Sige tanaw na to ang merkado karon, grabe ha. Grabe kami nga gid karong nga panahon na. Sila nag-apply o naapoy 1 2 3 tirado na po o ang pitila po dayon nga mga stall nga mura gapista sa tirado gid
ang abli diri kinirang isdaan o kini na po mga panakot o na diri ang gitawag nga labas nga isda. Unahon na to ang presyo sa isda karon para makita gyud sa atong mga ka-angel karon nga mosulod diri sa sentrum bayan mosulod ani merkado sa agura karon mga panahon na o ato sa na nga paabot sa ila kutob matangbaga nag-una nga presyo 180 to 190 o kining barilis padayon pagyapon ang presyo sa 200 to 250 ang matag kilo o kining 250 limpyo na ni siya wala na nakasagol na ni o kining tilapia nagpabili sa 100 ang kilo o galunggong 150 ang matag kilo bangus 180 ang kilo kamban 20 ang kilo mao kana nga mga presyo sa isda nga naa karon diri sa ato nga mga merkado sa supermarket sa agura karon mga panahon na o ang nagpabiling ka pong karning baboy 280 to 300 ang matag kilo karon mga panahon na o muambag ta sa panakot mga panakot karon nagtaas ang panakot ang Bombay naguna 100 ang kilo ahos 110 o luya tag 75 ang matag kilo o kini gitawag sipilno o nindot kini sipilno sagol o panakot gyapon siya pag 45 ang kilo ngadto sa 50 Umaw ka na itong nakuha nga update diri sa mao nga merkado karong mga panahon na. Pero karon dili sa niagi nga panahon nga mingaw tayo karon kay nga niya pagsulod nato sa nilani nga merkado wala pa gitawag nga lockdown. So daghan ang tao pero karon mapili lang selected ang mga tao no. Dahil tulo upat mo sulod o magdungan kini naron nga oras alas 5 sing panihapon na hapit daghan ang mga taon sa ni panahon na. Pero karon gabi gud kapitos. Di ka na lang sa Colocison, mo na to nakuha ang balita. Ako si Patrol Angel Pedro Sandoria, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Kaya salamat Angel Pedro Sandoria. Ala nga sa imuha nga mga balita karong mga panahon na. Ilabi na usaba mga ka-Angel. Sa standby mga ka-Angel kay ato sang manginabuhi sa ta. Standby alang sa pipila ka mga dugang pahinomdom. Okay, sa atong pagbalik mga ka-Angel. Ala nga sa tuang padayon sa tuang programa karon. Direta mga ka-Angel sa tuang programa. Labi na sa mga ka-Angel sa tuang balita karon sa gawas sa nasod. Nasa 100 kababaihan at bata ang nailigtas mula sa armadong kalalakihan na northwestern na Zamfara, Nigeria. Sabi ni Zamfara Police Spokesman Muhammad Ashiho na karamihang mga biktima ay mga nursing mothers na dinulot ng mahigit 6 na linggo. Dinukot ang mga ito noong Hunyo 8 ng mga armadong kalalakihan sa Manawa Village. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang anumang ibinayad ang mga biktima para sila ay makalaya. Sasailalim muna ang mga biktima sa medical check-up bago pauwiin sa kanilang mga pamilya. May ilang mga pag-aaral pang hawak ang mga armadong suspek. Mga mga ka-Angel ang atuang balita sa gawas sa nasod. Karon dirita mga ka-Angel sa balitang sports. Nakastandby karon mga ka-Angel si Angela Ricky Tadillo Real alang sa iyang balitang sports. Angel Rick, sa imong mga balita. Pasok! Ang itong balita karon na nakuha karong hapon gikan sa balitang sports, PBA pinagliban ng mga laro sa pagitan ng PNP at Terra Firma. Pinatras ng PBA ang schedule nito para sa talangang araw dahil sa issue na may kinalaman sa COVID-19. Itong Martes ay na ng sinanggugan ng nagpasitudo ng resulta ng COVID-19 test ng ilang membro ng PNP Protagida habang meron ibang ang mga
Habang mayroon pa ibang kailangan pang makonfirma sa pamamagitan ng approved league protocols ng gobyerno. Dahil dyan ay pinagliban ng PBA ang laro sa pagitan ng PNP at Magnolia na mamayang gabi na sana gagawin. Ipagpapaliban rin ng PBA ang laro ng Sierra Fermat Alaska na original na naka-schedule mamayang alas 12:30 ng tanghali. Nagnegatibo naman ang lahat ng membro ng Sierra Fermat SIP, ngunit sila ang nakalaban ng Pro Sandigan noong July 17. Samantala, tiniyak naman ng PBA na maka-isolate ng 4 na players ng PNP na inaasahang dadaan muli ang mga ito sa pagsusuri habang iba pa mga membro ng nasabing team ay nagkaroon ng negatibong resulta ay naisama na rin sa isolation at retesting. Huwag mo ako itong balita ang inasagap alang ka rin hapon gitan sa Angel News Afternoon Edition. Kini si Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat Angela Rick alang sa imuhang mga balita. Kini may kalimbitan mga ka-Angela sa ato ang balita nga sports. Apa na sa lahing bahin mga ka-Angela sa balitang sports. Beach handball team ng Norway minultahan dahil sa pagsusuot ng shorts imbes na bikini. Uy, pastilan. Pinatawan ng multa ang women's beach handball team ng Norway dahil sa pagsusuot ng shorts imbes na bikini. Aabot sa 1,500 euros o katumbas ng 90,000 ang ipinataw na multa ng European Beach Handball Championship. Nangyari ito sa bronze medal match ng Norway laban sa Spain sa laro na ginaganap sa Varna, Bulgaria. Ayon kay Handball Federation ng Norway na magbabayad na lamang sila kapag namultahan na ang kanilang mga manlalaro. Nakasaad sa EHF na hindi athletes uniform regulation ang suot ng mga manlalaro ng Norway. Bago kasi ang championship ay nagpaalam na ang Norway na kung maaari ay magsuot sila ng shorts. Subalit, binalaan sila ng EHF na labag ito sa kanilang panuntunan. Okay, mukha na mga ka-Angel ang ato ang balitang sports. Direta mga ka-Angela sa balitang espesyal. Politiko, kinagatan ang hilaw na isda upang maisalba ang fishing industry sa Sri Lanka. Isa nga politiko sa Sri Lanka ang kinagatan ang hawak niyang hilaw na isda upang maisalba ang naluluging fishing industry doon. Nagdaos ng isang news conference ang mambabatas at dating ministro para sa pangingisda na si Dilip Widarache ukol sa pagkalugi ng industriya ng pangingisda na dulot ng COVID-19 na pandemic. Ayon kay Widarache, lubos na naapektuhan ang bintahan ng isda nang matrace ang coronavirus outbreak mula sa Central Fish Market ng kapital ng Sri Lanka na Colombo. Para maipakita na ligtas mula sa coronavirus ang mga isda na nanggaling mula sa nasabing pamilihan ay nagdala si Widarache ng isang hilaw na isda sa news conference matapos sumamos sa politiko na huwag matakot sa pagkain ng isda ay kinagatan ni Widarache ang hawak na hilaw na isda. Nasa 17,831 na kaso sa COVID-19 ang naitala sa Sri Lanka at sinasabing 1,000 sa mga ito ang nakuha mula sa pinakamalaking fish market doon. Muna karon ng mga ka-Angel ang atoang balitang espesyal. Dirita mga ka-Angel sa balitang showbiz. Okay, mga chikadora diha. Okay, naraan yung mga balita nga showbiz. Hindi ang mga nakatatanggap na panlalait sa kanyang biglang pagtaba ang dahilan ni Angel Locsin kung bakit isinama na ito sa lifestyle ang pagdadayet. Nung direkta nga pahayag ni Angel o Angelica Locsin Colmenares, sa tunay na buhay mahigit 1 taon mula nang pagpipistahan ang kanyang weight gain. Ayon sa 36 years old actress, nakapagtataka dahil tinalo siya ng mga kritiko
na pagiging big deal ng kanyang pagtaba, gayong hindi naman ito kabawasan ng kanyang pagmamahal sa sarili. Hingil naman sa uri ng kanyang diet sa kasalukuyan para aniya ito sa kanyang kalusugan at hindi sa kanyang physical looks. Kwento ng wife to be ng TV film producer na si Nel Arce, nagpabakuna kasi siya kontra COVID virus, kung saan niya natuklasan na mataas pala ang kanyang blood pressure, kaya niyang bantayan. Moka na mga ka-angel ang atuhang mga balita sa hapong ito. Ato sang i-recap mga ka-angel ang atuang mga headline for the day. Miss or Town Disaster Rescuer nagbigti sa loob ng COVID-19 isolation facilities. Abang sa ibayong national news mga ka-angel, Delta variant 97% na nakakahawa kumpara sa original strain, sabi ng eksperto. Habang sa international news sa mga ka-angel, 10 kababaihan at bata na iligtas sa Nigeria. Habang sa balitang beach sa balitang sports sa mga ka-angel, beach handball team ng Norway minultahan dahil sa pagsusuot ng short imbes na bikini. At sa balitang espesyal, politiko kinagatan ng hilaw na isda upang maisalba ang fishing industry sa bansang Sri Lanka. Habang sa balitang showbiz, Angel Locsin, sa biglang pagsailalim ng diet for my health lang daw, not really for vanity. Moka na mga ka-angel ang ato ang mga nagbabagang balita sa hapong ito. Sa dili pa ta mo paalam mga ka-angel ato sa basahon. Okay, ingon pa ni kagawad ang magsayo, maayong hapon dia sir, istorya na tapuhon. Mukuha ko oras magprogram si former Cap Bacaro ang mag-angkor. Yes, salamat kayo. Ang palakpakan mga ka-angel, ang konsiho sa barangay sa Tablon, yung manosabi ni kagawad Alan Magsayo. Salamat wad. Yung masabam ni Marjorie Majorinos watching from Washington, D.C. O kaya Jim Anga pa shout out sir. Okay, mga ang pamilya dyan. Jim Anga diri sa Coffee Pack Corporation. Mga operators, mga ka-angel. O si Angel Marie Manggubat watching from John 5 Tablon. Wow! Watching from Barangay Tablon, mga Tablonians. Basta naman mo diha. Antos sa tagamay sa tuang kahimtang karon sa panahon, ilabi na ni ining Ezekiel. Kay mabutrang panahon na mga ka-angel, makasurvive lagi ta. Makasurvive ta mga ka-angel, ining ato ang mga gilatas nga mga kasalikan sa tong kinabuhi. Ay dili man tanan panahon na mga ka-angel nga inani ang ato ang kahimtang sa panahon. Dahil panahon nga inani apan ang Ginoo mga ka-angel no, patas nga pagtanaw. Kita karon nakatagamtam ta karon og mga kasakit. Apan og damlag haruhay mga ka-angel. Kung nato pa kayoon sa labang magkagagaw mga ka-angel nga sa sunod nga mga bulan o karong Disyembre, hinaot unta nga iyang ihatag kanato mga ka-angel uban sa lamdag sa espiritu ang tanan nga mga doctors, mga nasa gobyerno, ilabi na sila nga pagkugi. Ilabi na sa pag-inject sa mga katawhan aron mahilikay sa makalilisan nga sakit nga mugna kini ni Satanas mga ka-angel. Palo ni gapunta mga ka-angel sa mga gideklara sa ato ang mga local government. Kung nasab sa to ang bakdak bayan sa Cagayan de Oro og sa to ang barangay sa Tablon. Nga kanunay nga sige gurawara mga ka-angel. Sige tagaw-taw diha sa ato ang pinagi sa Ricorida. Sige pahinumdom sa tanang katawhan nga kung mahimo ayaw jud mo pasaway. Bawal magtapok-tapok, bawal inom-inom. Aron kita makalakay sa mga makalilisa nga balatian. Ilabi na mga ka-angel nga naanak kayo ikaduha na pod nga virus. Kini kitawag nga Delta variant mga ka-angel. Pinaka-worst kini nga virus kumpara sa COVID-19. Sa to, pila ka minuto, pila to ka mga minuto mga ka-angel. Ubay-ubay ka mga tao ang pwede niyang mahawaan. Insigida jud mga ka-angel, dili kumpara ni nga kining COVID. Sa atong paningkamutan mga ka-angel nga mo-follow lang ta sa direktiba nga gihatag sa IATF mga ka-angel sa nasyonal pinagi-usab sa mga
kini nga tig-implementar mga ka-angel ini nga ato ang mga local government. Kung mahimo mo follow ta dili ta magpasaway. Mingon nga bawal jud na. Bawal ang desisyon at nyo maglakaw-lakaw di sa kadalanan. Kung dili mga essential ang mga butang, hala ayaw mo paglakaw-lakaw basin mahawa mo. Dabi kung si Delta imong maatubag, impas mong tanan. So, mga 60 years old above, na kumahimo, stay at home lang sa mo ta ha. So, dili lang ta sa magpaabot kita sa mga ipanghatag sa tong gobyerno. Kung naay ipanghatag, mas maayo. Pero kung wala, basin na po sila yung mga plano mga ka-angel nga mas mapabuti pa ang kahimtang sa katauhan sa ato ang palibot mga ka-angel. Ilabi na karon nga medyo mas worst ang kahimtang. Sige, inomdumi mga ka-angel, ayaw kalimti sa pag-ampo. O karon mga ka-angel, pag-ampo lang joy pinaka the best nga pamaagi ni ining tanan. Oras karon mga ka-angel, alas 4:48 na sa hapon. Salamat usab sa tanan nga mga nag-greet. Ilabi na usab sa pamilya nga mga Magsayo family. Kakay kanhi kapitan. Okay, former kapitan si Kagawad Romeo Bacaro. Uban sa mga konseho diri sa barangay sa Tablon. Mga department head sa mga ka-angel. Salamat sa ilaha nga always sila ana kanunay sa pagpahibalo. Sa mga health protocol, paglibot-libot, pagbantay panahon sa curfew mga ka-angel. Unsa ka risky ang ilang kinabuhi mga ka-angel aron lang sa pagpahinomdom sa mga katawhan dire sa ato ang barangay nga dili kita. Wala sila mga ka-angel nga nagpabaya. Kundi ilang gibuhis ilang kaugalingon sa paglibot-libot sa mga katawhan sa tibuok dire sa ato ang barangay. Ano sa pagpahibalo sa mga katawhan. Apoy pipilapod ka mga katawhan nga medyo gahig ulo. Pagtanaw nila nga naang barangay o naang nagrekorida o naang tanod, dagan sila. Kaya pag wala na pod ang mga barangay o ang mga tanod, na impas balik na pod sila. Pastilan, palihog lang, ayaw lang mo pabuyag. Kaya na kung maporwisyo mo, dili lang kamo. Pwede pa ang entire palibot ninyo ang makompromiso ni anang makananakod nga sakit mga ka-angel. Kung may mo dala mo sa balay, kung mag-chat mo, diha na mo sa balay, kamo lang pamilya. Ay na mo pangimbitar pa sa mga laing mga dapit mga ka-angel. Okay, daghang salamat mga ka-angel. Okay, wala na ko'y igong oras mga ka-angel. Sa ngalan sa pwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, happy birthday to Ed Alantao. Okay, Ed Alantao o Ed Lantao of Melotouch. Hello sir, happy birthday sir. Ako tang i-play unta ang birthday pero ang problema lang kay basin ma-mute kita mga ka-angel. Sige, ato sang i-play, kadali lang, kinira. Happy birthday! Otrohon na to. Happy birthday! Okay, happy birthday usab sir. Sir Aid Lantao diri sa Cagayan de Oro mga ka-angel sa Melotouch. Okay, ako di sa ngalan sa pwersa sa management sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, labi na usab sa to ang news writer session sa Lugan. Ngin mo sab kang sa ato ang PE karon atong partner mga ka-angel tigtimon si Angel Rosdinya o kay Angel Riquita de Urial. Og sa to ang admin head si Ma'am Ruclin Daang. Og sa to ang chief of reporter mga ka-angel si Angel Tongski Sambas. Og sa to ang mga duha ka mga reporters mga ka-angel si Drew Sanoria og si Efren Celucia. Murag wala ka report si Efren, baka naka-report man tingali ni, nakalimot lang ko mga ka-angel. Ako di ay mga ka-angel, si Angel Ryan Sericol Molo. Nanikiguban kanyo hangtod sa 50 minutos ang takna sa hapon. Adaw karon nga Hulyo 22. Wibes karon mga ka-angel tuig 2021. Hangtod sa sunod atong panag-uban mga ka-angel, ugma gyapon sa hapon. At ang isa tong programa ang Angel News Afternoon Edition. Alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Diri lang sa programa sa ato ang Angel Broadcasting Online Streaming Services. Daghang salamat mga ka-angel hangtod sa sunod higayon. Standby.